Nicole and Chris. Itago nyo na lang ako sa pangalang Jo. 28 years old, tambalanista since 2006, at isang pansexual. Nagkakagusto ako sa babae, sa lalaki, at minsan sa tomboy. Kung dati sa radyo lang ako nakikinig, ngayon ay regular listener nyo na din ako sa podcast. Episode 1 pa lang nakatutok na ako. Sinubukan kong gawing pampatulog ang podcast nyo pero hindi kaya. Tawa kasi ako ng tawa kaya lalong nagigising habang nakikinig. What I did, ginawa kong pampagising sa work. Nakakasampung kwento ako kada araw. Anyway, sumulat ako para humingi ng payo. Nagsimula ang kwento ko nang sumali ako sa isang FB group para matutong magsalita ng iba't ibang wika. Dito ko nakilala si Barry, 23 years old at kasing edad ng bunso kong kapatid. Later on, I found out na kaklase niya pala ang kapatid ko. Mabilis kaming nagkapalagayan ng loob. Dumalas ang pag-chat namin at pag-video call. Inamin ni Barry na bisexual siya. Hanggang parehas kaming naging single and ready to mingle. Naghiwalay kasi sila ng girlfriend niya dahil girl din ang type. Kami naman ng jowa ko nag-break din dahil pinagtaksilan ako ng harap-harapan. When Barry found out, siya na lang daw ang jowain ko dahil mahal na niya ako. Pumayag naman ako. Si ate hindi na papili. Talagang go agad. Love pa nga ang tawagan namin. Pero kinabukasan ng tanghali, friends na lang daw muna kami. We went back to being friends. Until one day sinabi niya na gusto niya pa din ako. Naging kami ulit pero after a day, magkaibigan na lang daw muna ulit kami. Mas matitindi pa yata yung sayad dito sa ating. So ayun, magkaibigan ulit ang peg namin. Pumunta pa nga ako sa kanila nung fiesta. Sa katakawan ko, sumuka ako. After a few months, nagparamdam siya na gusto niya ulit ako. Naging kami ulit. Body ang tawagan namin sa isa't isa at nagsasabihan kami ng I love you araw-araw. Nag-video call din kami at nag-virtual kiss. This time around, nagtagal ng mahigit 1 araw ang relasyon namin. Ang dami naming plano sa unang monthsary namin. Pupunta kami sa Sky Ranch at sa Pampanga. And for the first time, we will also spend the night together. Hindi nangyari ang lahat ng plano namin. Humirit na naman siya ng let's just be friends. At nakipag-break sa akin bago ang monthsary namin. Ang mas masakit, unlike the previous breakups, wala nang nanumbalik na friendship. Mahal ko pa din siya at namimiss ko ng sobra. Tambalan, ganito ba talaga ang dapat kong maramdaman? Tama ba na mahirapan akong mag-move on kahit hindi man lang umabot ng 1 buwan ang relasyon namin? Salamat sa pagbasa ng sulat ko, Nicole and Chris. Hihintayin ko po ang sagot ninyo. Ang inyong tambalanista since 2006, Jo. Hello to you, Jo, na tambalanista since 2006, pero siya ay ilang taon? 28? Tama ba? Wait lang. 68. 28. Ang tambalan po ay magta 20 years next year. So 8 or 9 years old ka tambalanista ka na.
Naiintindihan mo Naiintindihan na mo yung sinasabi namin. bastos si Nicole nun. Ayokong pakinggan ng nanay mo kasi bastos pa ako noon. Ngayon na lang tayo bumait-bait. Charot, diba? 8 years old, tambalanista or ano? Anyways, baka 2016. Feeling ko 2016. Mga ganun yung medyo parang mas makatotohanan sa age mo eh. But anyways, kung tambalanisa ka since you were 9, why not? May mga iba nga, tambalanisa sila. Ano pa lang sila? Ano tawag doon? Binhi pa lang. Alam mo kung bakit? Background ang tambalan. Nung ginagawa nung nanay at tatay. So yun yung literal na tambalanista, binhi pa lang tambalanista. Kaya sobra na. kaming nagpapasalamat talaga sa mga nanay at tatay kasi sila yung nakakaintindi na sinasabi namin. Correct. Naiimpluwensyahan lang minsan yung mga anak, mga pamangkin, mga yes, apo. Correct. Diba yun yung laging kwento ng ng mga batang pumupunta dito. Na-start ko kayong mapakinggan kasi dahil sa nanay ko, correct, lagi kayong sinusubaybayan. Yan. Wala naman akong choice sa bahay kundi pakinggan correct, ka na rin. Oo, nakakairita nga kayo sa una pero wala kaming choice kasi ano ang masusunod? Diba? Ay yung nanay o yung tatay. Kaya ganun yung pasasalamat namin kasi kaya kami na-expose sa iba nang dahil sa influence ng nanay at tatay. Ayan. So malamang ganun din si malamang Jo. ganun din si Jo, 'di ba? Kaya 8 or 9 years old nakatutok na sa Love Radio. Correct. So thank you very much. O ngayon Jo, ang tanong mo, of course, sasabihin namin ito for the sake of everyone else na very sensitive tungkol sa pagiging valid ng mga problema, okay? Yung problema mo, yung issue mo, valid. Yes. Yang nararamdaman mo, valid. Yan. Hindi namin sasabihin nga walang kwenta yung problema mo kasi sa totoo lang pabago-bago naman ng isip yung jowa mo. Hindi namin sasabihin walang kwenta. Pero ang sasabihin din talaga namin is hindi rin ganun ka seryoso si Barry sa'yo kasi medyo may problema siya sa kanyang decision making. 'Di ba? At gusto mo ba ng ganun? So may mga ganun, yung mga tipo nakaupo na kayo sa samgyup, nainit nyo na yung nainit nyo na yung kalan, may mga nakalagay na ng mga beef tsaka mga pork tsaka shrimp, tapos biglang sasabihin, ay ayoko na lang, gusto ko Thai food. Parang ganun si Barry eh. May something, diba? no? May something eh, parang kung kailang kain ka na ng samgyup, diba, sa kanya sasabihin, ayoko na lang pala dyan, gusto ko na lang pala mag-ice cream. Oo. Diba? Ganun siya eh. Kung kailan, correct, kung kailan nag-e-enjoy ka na, kung kailan, diba, love na love mo na, o kaya, di ba, yung mga ganun. Kung kailan marami kayong plans, bigla niyang babaguhin yung plano. So, ibig sabihin nito, gusto mo ba ng ganun na ganyan ka fickle-minded? In Tagalog, may saltik, may sapak. Di ba ganun? Ba't nung English? Maganda sana pakinggan no? Fickle-minded. Na-translate mo correct, pa. Correct, translate ko. Fickle-minded, pabago-bago ng isip. Sa madaling salita, may sapak, may sayad, may saltik. Charot, di ba? Hindi, ibig sabihin, gusto mo ba ng ganun? Mahirap yan kasi ito, ang pinag-uusapan pa lang is mga lakad na hindi natutuloy, relationship, ibig sabihin yung label na hindi natutuloy. What more kapag dumating yung mga mas malalaki at mas matitinding mga problema, mahirap magkaroon ng ganyan na hindi maka-decide. Correct. Diba? Napakalaking nito, palaisipan sa atin bakit ganun siya mag-isip. Tama. Lalo na sa'yo. At mahirap yung sa buhay ng isang tao na pabago-bago talaga yung takbo ng isip. Hindi mo siya maiintindihan. Kung makikilala mo man siya, it will take time na bakit ganito, bakit ganyan. Pwede mo nga ipacheck di ba? Kung tutuusin, para mahanap mo agad yung solusyon. Diba? Pero kung ayaw niyang gawin yun, di ba, talagang may hirapan kang kilalanin yung tao. Or pwede mo naman tanggapin ganyan siya, pero hindi pwedeng ganon. Hindi Diba? Okay lang yan, pabago-bago ganyan siya. Ikaw yung magsasuffer niyan. Kaya lang magsasuffer ka dyan. Correct, kasi pabago-bago. Napaka-indecisive. Totoo. Diba? So, yung pag-move forward naman, well, there's always this first step that is very difficult. Mahirap sa una mag-move forward, mag-move on, pero masasanay ka rin mawala siya. Correct. Diba? Dapat mo ba siyang panghinayangan yung tanong? Yun ang tanong. Kung yun yung tanong sa atin, partner, sa akin hindi. Sa akin hindi. Kasi una, hindi mo pa naman natikman. Diba? Sa akin kasi hindi mo siya lubusan nakilala. Wait lang. Sa mga bisita sa booth. Diba? Charot. Hindi. Sa akin, hindi mo siya dapat panghinayangan kasi hindi pa naman ganun kalalim yung yung relationship ninyo. Correct. Hindi mo pa natikman yung klase ng pagmamahal na carry niyang ibigay. Totoo eh. Kumbaga, ako partner kasi manghihinayang ko kasi alam kong
nakakahinayang yung mga days that we're together na sobrang saya namin. Or nakakahiya yung mga gabing lagi kami magkasama kasi talagang ang syrup. Diba? Mga ganun. Totoo din naman yun. Kasi pag na-experience mo lahat yan, yung sarap ng pagmamahal niya, mas mahihirapan kang mag-move on. Correct. Pero since hindi mo naman na-experience yun, diba? mas madali. Correct. Diba? So kung dapat po bang i-let go yung tao, madali bang i-let go yung ganyang klase ng tao, ang sagot namin, oo. Diba? Although, naiintindihan naman namin na kanya-kanyang levels of moving on. May mga iba talaga na mas matagal than others. May mga iba katulad namin, agad namin masasabi na, oo, pero mahirap din, partner, ha? Kasi may mga na-experience tayo na iniiyakan natin pero hindi naman naging tayo. Diba? Parang, and in all honesty, mahirap din talaga yon. Yung parang, ba't ko siya iniiyakan? Nagmo-move on ako sa kanya. In the first place, hindi naman naging kami. Totoo. Mahirap din talaga yon in all honesty. Pero dinadaya ka lang kasi ng brain mo minsan. Sabagay. Malinaw sa isip mo na wala kayong label eh. Diba? Pero dinadaya ka lang ng isip mo. Maaaring dinadaya ka rin ng emosyon mo. Yan. O hindi namin alam yung level ng attachment ninyo. Correct. Eh. Na kahit na isipin mo, partner, nagiging sila lang isang araw. Parang ang weird talaga. Ang weird talaga. Tapos the next day, friends na tayo ulit. Ang weird talaga. Correct. Ikaw, masyado kang na-attach sa kanya, pero siya hindi ganun yung attachment sa'yo. Diba? Malinaw sa'yo yun eh. Correct. Pero bakit nahihirapan ka rin mag-move forward o mag-move on? Siguro nga kasi, partner, siya yung mas attached eh. Diba? Kaya, kumbaga, inuuna niya itong si Barry, kahit for Barry, ikaw ay pangalawa lamang. Diba? So, dahil masyadong matindi yung ibinigay, kaya hindi rin madaling, mag-let go agad. Diba? Tsaka kanya-kanya talaga, may mga iba na, na-meet lang nila sa bar. Naging sila. Tapos nag-break agad. In love, tapos diba? nag-break din naman kinabukasan. Kumakaiyak, akala mo 3 taon sila, diba? Hindi mo nga nalaman ng tunay na pangalan niya kagabi. Diba? Kumbaga, hindi natin i-judge kasi may mga ganun talaga. May mga bata tayong nakikita na sobrang bata. Yung parang yung babae, hindi pa nagde-develop yung dibdib. Tapos yung lalaki, yung jowa niya, ang patpatin talaga. Sobrang antas pa ng balikat. Yung kulang pa sa vitamins, hindi na painom ng ng mga pampaganang kumain. Pero kung makalingkis sa isa't isa, wagas. Di ba? Di ba may ganun parang akala mo naman siya na talaga yung kahuli-hulihang lalaki at babae sa mundo. Bakit bitter ka sa mga ganyan? Hindi kasi naiirita ako. Alam mo pa gusto ko sabihin, ate, hindi ka pa nga dinadatnan ng boobs. Hindi ba ka nagde-develop lahat ng body parts mo? Ako naman kung makalingkis ka naman dyan sa jowa mo, tapos yung lalaki naman, kuya, yung pimple mo nga sa mukha, hindi mo magamot, di ba? Kung makalingkis ka sa jowa mo bata, wagas, di ba? Masyado talaga tayong judgmental, no? Hindi, masyado na tayong matanda. Matanda na sabi tayo. Sabi ng mga bata na nakikinig, pakialam ninyo. Masaya kaming ginagawa. Correct, di ba? Palibasa kayo nung bata kayo, wala kasi kayong jowa, sabi ng bata. Sabi ng mga bata, well, totoo din naman, kaya siguro kami bitter. Mga angkol at anting bitter. Kahapon din nakasakay lang ako sa kotse ko. Tapos may dumadaan na magjowa. High school lang yun eh. Mga ganong edaran. Diba? Alam mo, tansya mo naman. Tansya mo kasi hindi pa nagde-develop yung boobs, partner. Alam mo talaga eh. Wala pang pambili ng push-up. Diba? Kasi magkakaalaman. Meron kasi iba, partner. Parang hindi pa talaga sila nagde-develop. Kasi baka ganun talaga yung genes nila. Hindi malaki yung mga dibdib nila. Pero, kung alam mo na sa sarili mo, sa sarili nila na medyo kaya-kaya na, partner, nakakabili na yun ng mga pampaangat. Diba? Mga push-up bra, ganon. Mga pamputarok. Ay, pero pag mga ganon, yung mga datingan, yung parang wala pang pera, ganyan. Alam mo, matatansya mo eh. Dumaan. Nasa loob ako ng kotse. Tapos sumilong lang sila sa ilalim ng puno dito sa harapan ng building natin. Siguro ewan ko saan sila pupunta. Tapos hindi nila alam na may tao sa loob ng kotse kasi tinted yung windshield ko. So akala nila wala nakatingin sa kanila. Kita-kita ko yung mga pinaggagawa nila. Ano? Kwento mo din. Bosero. Ako naman kasalanan yun, tumapat kayo sa harapan ng sasakyan ko eh. Diba? Malay nyo ba may tao doon? Correct. Ikaw naman nanonood lang. At ngayon, chismoso na din. Kinikwento na sa radyo. Kinikwento na sa radyo. Tapos, ang magiging reaction mo doon, either matatawa ka or maiinis ka talaga. Okay. Pero ako mas depende sa mood. Mas nangibabaw sa akin yung pagtawa. Alam mo yung kala nila walang tao nanonood sa kanila. Naglalampungan si ate yung flip ng hair, tapos hinahalikan ng lalaki yung batok. Oo. Sabi ko, alam kaya nila nanonood ako? Siyempre hindi, partner. Hindi kasi kung alam nila, live ako. show.
live show na ito. Kasi alam naman nilang bukas yung makina, so alam nilang may tao. Baka. Diba sabi ko, hindi partner, hindi nila alam mo kung bakit. Yan yung sinasabi ko sa'yo. Mga bata pa talaga, hindi alam kung bukas ang makina o hindi. Tingnan mo, sinasabi ko sa inyo, kung pahalik ka ng batok, wagas, naiirita ako, siguro sabi nila, nasa Rojas Boulevard, madami sasakyan, lakad tayo doon sa may CCP. May puno doon. Diba? Doon tayo silong-silong. Walang ulan, sumilong lang talaga. Para makapagbatukan, ganon. Sige, tapos. Dito na tayo. Naririnig mo din. Oo, mga ganun. Kita mo Tapos harapan lang talaga ng kotse ko. Dito na. Si ate, ginaganon yung buhok. Pinapil. Tapos si kuya hinahalikan yung batok. Tapos palinga-linga sila. Sabi ko siguro kung natakpan pa sila, may gagawin na talaga. Kung natakpan ako, may dakmaan ang magaganap. Buti lang batukan pa lang. At saka kasi kaliwanagan ng sikat ng araw. Sabi ko kung alas 6 ng gabi to, malamang. Alam na. Tumawid na sila ng bakod. Correct. Sa gilid-gilid lang. Kung saan may makitang madilim. Oo. Pag ikaw yung nakita mo matanda, may inis ka din Ang babatahan nyo pa. Diba bakit ganyan yung ginagawa nyo? Diba? Ako naman natatawa ako na parang si kuya, ganun din. Sobrang payat-payat partner. Akala mo, hindi pa niya nga kayang bumili ng sarili niyang pagkain. Malamang pag uwi nila, gutom na gutom. Yun na, paghain mo ako ng pagkain. Correct. Nagbatukan kasi kami nung babae sa CCP. Napagod kasi ako kakahanap ng silong, di ba? Wala pang pambili ng vitamins. Di ba? Tayo napunta sa topic na yan. Ewan ko ba? Hindi, yung iba't ibang form of relationship. Meron kasi iba talaga na parang akala mo wagas, akala mo yun na yun. Oo. Alam mo habang buhay sila. Sa true, 'di ba? So parang mabalik tayo kay Joe, ganun din. 'Di ba? Iniisip mo siguro ngayon parang akala mo kasi yun na ito na si Barry na talaga, wala nang iba. Pero akala mo lang yun kung sa ibabalik natin na dun sa mga napanood ni partner na live show kahapon. Dapat sabi ko tatawagan ko si partner. Oo, kasi dapat. Mahilig siya sa ganito. Sabi ko, hindi niya na kailangan pumunta ng Thailand. Kung ako yung partner, bumusina ako ng malakas. Ay, pwede. Para magulat sila. May ugali. Hindi, kaya bababa ako ng kotse. Oo, correct. Para magulat sila talaga. Diba? So, kung may mga ganyan, at meron din katulad mo, John, na akala mo lang yan na siya na yung the one. Pero, kung hihimay-himayin mo rin talaga, Joe, hindi pa rin naman talaga. Diba? So, makaka-move on ka rin. Oo, makaka-move on ka rin. Yan ang promise namin sa'yo. Hindi lang namin alam kung kailan, pero ang importantacious, dapat tulungan mo rin ang iyong sarili. Okidoki, have a feel good Thursday ahead. This portion was brought to you by SM Little Stars 2020. SM Super Bowl. Diba? Ganon. Ano yun? Akala mo lang talaga. Hindi mo kaya pero kaya mo. So, yung iba nga di ba mas malalim talaga yung pinagsamahan. Yung kumbaga ang lalim na ng pundasyon, ang dami na ng naging plano sa buhay. So talagang inassume na nila na sila talaga yung magkakatuluyan in their lifetime. Pero hindi pa pala. Hindi nagkatuluyan. Yung mas feeling ko again, hindi naman not to invalidate your emotion or your feelings. Yun nga naka-move on sila. Diba? At masaya na sila sa sarili nilang love life. Sa bago nilang buhay ngayon. Si Nicole, tapos na silang mag-break ng jowa niya. Mas mahirap mag-move on yun kasi natikman ko. Hindi. Hindi tikim. Ba? Sa bagay, break na sila ng jowa niya. Naguhulog pa siya nung alahas na kinuha niya na biniregalo niya doon sa lalaki. Diba mas matagal, mas mahirap mag-move on yun. Alam mo, partner, at kinaya niya yun. Totoo yan. Akala ko hindi ko talaga kakayanin. Isipin nyo, napaka-classic talaga ng kwentong yun. Kabibili ko lang ng alahas para sa kanya. Hindi ko makakalimutan magkano bili ko doon sa alahas. 7,000 yung bracelet. Nung time na yun, wala pa ako. Mataas yung 7,000 correct. noon. Nung time na yun, tsaka wala pa ako masyadong kita, hindi pa ako masyadong rumaraket, wala pa masyadong sweldo mo endorsement. Na yun, kalahating buwan. Oo, buwan. parang ganun. Tapos huhulug-hulugan ko, tapos nag-break kami. Oo. Alam mo, pag nakikita ko yung inchik na partner, yung naniningil, parang gusto kong gawing diretso yung mata niya kasi nalalurkay ako. Pero tingnan mo, natapos din sa utang, correct. At naka-move on din, at naka-move forward din. Tama. Diba? Pagkatapos na nagkaroon pa ng iba't ibang mga relationship. So, yan yan ang promise din. Basta tutulungan mo yung sarili mo, diba? Tulungan mo yung sarili mo, makaka-move forward ka din. Ulitin namin, mahirap sa una. Lahat naman talaga, dumaan sa ganyang klase ng
ng heartbreak, halos lahat, 'di ba, ng mga na-in love na hindi nagkatuluyan, mahirap sa una pero eventually, 'di ba, natanggap din nila. Correct. And na-realize nga nila, buti na lang hindi kami nagkatuluyan. Kasi Tama. kung hindi kayo nag-break, hindi ka makakahanap ng bagong mas maganda, Tama. mas pogi, mas malaki, True. mas mayaman. True. Lahat ng nawala mas ipapalitan ng mas bongga. Tandaan mo 'yun, 'di ba? May dahilan kung ba't kayo naghiwalay. Oo. 'Di ba? And ako, kung magbabase lang talaga sa kwento mo, talagang medyo walay din yan si Barry. Isipin mo, sobrang tindi. Isang araw lang kayo, tapos, 'di ba? Papunta pa lang kayo dun sa exciting part. Biglang sasabihin niya, Red flag ba yun? friends. Oo. Masasabi mo bang red flag? I would say, yung pagiging indecisive niya is a super red flag. Alam mo, may mga tao namang indecisive meaning, Pero hindi ganyan ka-extreme, oo, no? ang extreme lang kasi nung kay Barry Oo. Medyo kakaiba yung kanya. Totoo. Ganun. Ayun. Kakayanin mo yan. Kaya mo yan. Kung kinaya ng iba, bakit hindi mo kakayanin? Diba? Kayo di ba nahirapan din kayo mag-move on? I-shout out naman natin yung mga Oo bisita nga. natin Kasi may from alay Davao. sila. Kanina ko pa pinagmamasan yung plastic na dala nila. Ano kayang laman? Meron Ito ay, ano pa sila, galing silang Davao. Ay, grabe kung Nagtatago ba kayo sa akala mo batas? Nakakatawa yung pag-cover nyo naman ng mukha. Akala nyo ni Raid. Alam mo yung mga babae. Yung mga ni-raid sa Yung mga ni-raid sa bar. Sa bar. Ayan na, hinighlight na po ang Yan ba ang Hinighlight na ebidensya? Ay, ano ba to? May at doon, may ganon. Ebidensya ba yan? Ayan. Wow. Diba? May bag. Ay, hindi naman daw sa iyo yung dala nila. May bibilin sila mamaya. Ganun ba? Nag-assume. Ayan, may pabag. Di ba tinanong mo ako kung kumakain ako ng durian? Sabi ko, ako hindi. Tapos hindi ko na tinanong kasi Chopper kung kumakain siya ng durian. In-assume ko na lang na, wag na silang magdala ng durian. Uy, anong names nyo? Geraldine. Rena. Chenny. Ipakita natin sila na makita ang Rena, Jenny, and Christine from SSS. Davao. Sabi nyo, nag-live kayo. So ano to, legal? Hindi ito takas. Legal. Kaya pala, feeling ko nagsinungaling lang sila kasi nung pinakilala kanina natapatan ng camera, sabay-sabay. Oo, kulang na lang magtaklob ng t-shirt. Hindi, tinanong ko naman, ito ay Legal. valid na leave. Oo. Okay. Nagpaalam sa office. Yan. Okay, so ano to, legal Very ang good. lahat. Oo. So papunta sila ng malalakwatsa sila. Baka sundan Maglalakwatsa sila pero dumaan muna sila dito kasi lagi daw umiere ang Love Radio, yung tambalan via Love Radio Davao. You know. Salamat. Anong dala nyo sa tambalan? Ayan na nga, yung alay. May alay nga, ayan May mga alay. Mamaya usisain namin. Alis na kayo para makita na namin. Ayan, thank you sa pag-visit Tagalin nyo yung face mask para makita kayo. Oo nga. Para makita. Oo. Ikaw na-expose, di ba? Hi kayo. Hi sa mga taga Davao. Yan. Diba? Thank you so much sa pag-visit sa amin. First itinerary nyo ba after ng pagbaba ng eroplano? Dito agad? Sabi namin kayo yung alas 4 na nandiyan na sa labas kanina Sabi namin may mga mag-welga siguro. Oo, ang aga-aga. Ano oras yung flight nyo pumpo ng papunta? tao. Flight nyo? 3 a.m. dumating kami ng 5. Sabi ko na sila ngayon sila. nasa labas. Sila nag-onion kanina. Nakakatawa nga sila, partner. Ayaw pa nila pumasok kanina. Hindi, pero buti na lang. Alam mo bakit? Amoy, ang bango ng booth namin kanina, promise. Siya? Umutot kasi amoy kanina, umutot, ang tagal na alis. Kaya nag-ano ako. Oo. At least inubos muna namin bago kayo pumasok, di ba? Kasi Sabi namin, kakaya sa mga bisita. Oo, sabi namin, buti naka-face mask sila. Hindi nila mahalatang mabaho yung booth. Kaya nagpausok kami ng pampabango. But thank you for visiting. Yes. Ito po para po sa mga tambalanisa po namin na mga galing naman sa ibang bansa. Ganyan po yung tularan natin. Na ang unang itinerary natin, Love Radio Manila. Bakit? Kasi syempre kung kararating mo lang galing ibang bansa, hindi pa ubos yung dollars mo. 'Di ba? Sa amin ang unang bagsak kasi kung ba bisita ka sa amin after 3 weeks, wala na. Nakuha na ng Ubos mga na. tropa mo yun, 'di ba? Latak na. Oo, so dapat ganito, maaga pa lang, ganyan.
Yan. Hindi, tsaka ang mabuti, ang tama is mag-message po kayo in advance. Kasi, katulad ng ginawa ni Geraldine. Kasi, minsan, nagli-leave kami. Oo, minsan nagli-leave kami. Yun na talaga yung rason. So, alam mo yung gusto mo kaming i-surprise, kayo ang na-surprise. Ganun. Kasi wala kayong madadatnan. Meron naman, the station is here. Pero kung ang intention nyo is to visit Tambalan, manood na sa Tambalan ng live, hindi nyo po yung magagawa. Ganun. Kasi nga, absent kami. So, dapat ganun po. Mas maganda yung sabi kayo in advance. Pero kung halimbawa, napadaan lang kayo dito, tapos iniisip nyo, baka nandiyan naman yung Tambalan, di ba? Hindi na kami masyadong strict yung guard, hindi na masyadong strict. Pwede nang pumasok. Yun. Correct. Everybody's welcome. Hiningan pa ba kayo ng box card? Hindi na. Hiningan ba kayo ng 20? Oo. Nanghihingi kasi sila. Hindi. Re-report na namin yung nanghihingi ng 20 doon. Charot doon eh. Wala naman. Ganun. Siya, exit na tayo, partner. Ayan. Salamat sa lahat ng mga tambalanisan na nakatutok sa amin sa aming Facebook Live.